Kung mapapansin mo sa mga videos na in-upload ko, halos umaabot talaga ng mga 10 minutes kasi ang dami kong topics na pinapasok din. So, kunwari ito, 10 years na ako hindi pumupunta ng SSS pero nagpunta ako dahil may kailangan akong gawin. So, ito makakatulong din sa inyo katulad ng pag-update ng personal information ng SSS account natin. Bagay ito sa mga OFW na nagpalit ng mobile number, email address, kung may problema sa pangalan, kung nagpakasal, nagbago yung full name, so kailangan natin pumunta ng branch. Kung mapapansin mo sa page ko rin kasi, puro convenience yung ina-upload ko. Lahat as much as possible is online transaction. Pero may mga certain cases, katulad ng problema sa personal information, kailangan natin pumunta ng branch. Okay, so sa pag-update ng information, o kaya yung mobile number, email address, kailangan natin pumunta ng branch, tapos diretso kagad tayo doon sa teller. Hihingi tayo ng E4 form. Tapos bibigyan tayo ng papel, etong tatlo na yon. Tapos i-fill out lang natin. Mas maganda tumingin ka na lang sa pader sa mga pader ng SSS kasi may makikita kang sample ng E4 form kung paano i-fill out. Pag pupunta nga pala kayo ng SSS branch, i-consider nyo kung private, paano ba? SSS building ba siya or outlet lang sa mall? Ako kasi ang pinuntahan ko is yung nasa loob ng Robinsons Star Mills, which is outlet lang. So wala naman siyang requirements pagdating sa mga damit. Pero sa iba, most likely kung SSS building yan, required ka na magpantalon, sapatos, bawal lang sleeveless, mga ganyan. Dapat i-consider mo yun para hindi masayang yung pamasahe mo pag pupunta ka. Next is magdala ka ng ballpen mo. Baka mamaya maraming tao, tapos wala kang mahiraman, mapapagastos ka pa para sa ballpen lang. Anyway, so ito yung itsura ng E4 form. So i-fill out lang natin personal information na natin dito. Ilagay mo na kung ano yung tama. Kung sa format ng name mo may problema, ilagay mo na yung tamang format dapat ng name. Tapos kung nagbago ka na mobile number, ilagay mo yung updated mobile number mo dito at yung updated email address. Kaya lagi kong sinasabi sa mga videos ko, huwag kang papalit-palit ng mobile number in case na manakaw, mawala, tumakbo ka agad sa branch ng network mo or i-message mo sa Facebook or sa TikTok page yung page ng network mo, tapos mag-request ka ng SIM replacement. Kung online, eSIM replacement. Pero kung physical SIM card ang kailangan mo at walang eSIM yung phone mo, kailangan mong pumunta ng branch sa Pinas. Kung wala ka sa Pinas, magbigay ka ng authorization letter sa family mo. Papuntahin mo sila sa Globe Network or dito branch. And make sure nga pala na yung personal information mo is magmamatch dun sa naka-register dun sa SIM card na yun. Okay, so pag nilagay mo na yung updated mobile number and email address mo, kung yun yung kailangan mo i-update, checkan mo yung dalawang box sa ilalim. Kung yung email yung i-update mo, checkan mo yan. Kung mobile number, checkan mo din yung box na yan. Kung gusto mong palitan yung SSS membership type mo, checkan mo yung OFW and sabihin mo sa agent, gusto mong gawing OFW yung membership mo. Yung sa akin na nga pala, dito correction of name yung inasikaso ko kasi yung nasa passport ko is using international format, tapos yung SSS na personal information ko naman is using yung old format, old Philippine format. So nag-request ako sa agent na ang sundin is yung personal information ko na naka-indicate sa passport, yung ganong format, using international format. Tapos yung iba naman is correction of date of birth, sex, civil status. Ito naman pag nagpakasal ka. Okay? So, maliban dun sa mga banks, i-update mo sila kung yung tamang information mo or updated personal information mo. Ganun din sa mga government accounts mo. Katulad niyan, kung nagpakasal ka, punta ka rin ng SSS branch para ma-update yung personal information mo dito. Kung nagpalit ka ng tirahan, kunyari yung family mo sa Pinas is lumipat na ng bahay. So, nagbago yung home address mo. So, i-update mo din yan. Lagyan mo ng check, tapos ilagay mo yung updated information mo or home address. Tapos, updating of bank information. So, kung may Philippine bank account ka na, pwede mo yan gawin online or pwede mo na rin i-update dito, isabay mo na. Pero pagdating dito kasi, make sure lang na malinaw yung account number
pag sinulat mo. Kasi babasahin yan ng agent, baka mamaya mamali siya ng basa. Tapos ikaw naman is hindi mo na rin napansin na mali na yung na-enter niyang account number, is magka-problema ka pagdating sa disbursement. Kaya pagdating sa bank information, mas maganda online mo na lang gawin. Pwede kang pumunta sa sss.gov.ph, tapos sign in ka doon, hanapin mo yung disbursement, tapos i-update mo na yung bank information mo doon para yung pension or yung loans is doon na papasok sa Philippine bank account mo. Pag na-complete mo na yung form, pumila ka na. Yung sa experience ko is inabot ako ng mga 20 minutes. Tapos yung pag-update ng information, may mga hingin siyang documents katulad ng passport, at iba pa. Tapos magtatanong-tanong na lang siya kung bakit, mga ganyan. Tapos, yun, okay na. On the spot, pag login mo ng MySSS account mo, is updated na yung information mo dito sa loob ng app. Okay. So, dito kasi, pagdating sa SSS, hindi ko naman talaga gustong pumunta ng SSS branch kasi lahat ng mga transactions ko is ginagawa ko online. So, katulad nito, for the longest time, hindi talaga ako nagpupunta ng branch. Dito ko ginagawa yung pagbabayad kasi pwede naman sa loob ng MySSS app yung paggawa ng PRN, tapos dito na rin magbabayad sa loob ng app. Pagdating sa loan, in case na gusto kong kumuha ng loan, so andito lang din yan. Pwede natin gawin yan online. Dati kasi wala pa masyadong silbi yung app. Doon pa natin ginagawa sa website nila para lang makapag-apply ng loan. Pero ngayon kasi gumagana na yung app mismo. Kung mapapansin mo nga pala dito, December 2024 pa yung huling bayad ko. December 2025 na. So, ang babayaran ko niyan is mula January 2025 hanggang December 2025. Bali, ang deadline kasi is ngayong December 31. So, gagawin ko na lang ng video yun soon. Abangan nyo na lang.